Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Magandang umaga, Balon Bayambang. Magandang umaga po sa atin po mga minamahal na mga kababayan dito po sa bayan ng Bayambang at saan mang pong sulok ng probinsya ng Pangasinan at mundo kung saan meron pong Bayambanggenyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa ating panibagong edisyon ng programang ito, ang inyo pong kasangga sa tama at totoong impormasyon at kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Ito po ang Bayambanggen News Live. Yan, kumusta po ang inyong long weekend mga kababayan? Magandang umaga po. Nako naman sana naman po ay nakapagpahinga po at nakapagpa-refresh tayong lahat dahil isa na naman pong panibagong buwan ang ating kakaharapin. Lalo na sa atin dito po sa LGU Bayambang, napakarami talagang ginagawa ng lahat ng mga departamento at opisina natin dito. At siguradong gabundok na naman ang trabaho, pero ano man po ang mangyari, talaga namang masaya at talaga namang passionate ang bawat empleyado ng munisipyo na nagtatrabaho. Pero gayon pa man, ano man ang mangyari ay dapat lagi tayong nakangiti. Dapat lagi nating dadalahin or aalalahanin na lahat ng ating ginagawa dito sa munisipyo ay para sa bayan po ng Bayambang. Para po sa bawat Bayambanggenyo. Araw-araw ay maghahatid po tayo ng total quality service na isa naman talagang tatak ng Team Kiambao Sabangan at ang lahat ng ito upang masiguro na tayo po'y magwawagi sa ating rebolusyon laban sa kahirapan. Siyempre sa pangunguna po ng ating butihing Mayor Dr. Cesar Tirado Kiambao at Vice Mayor Raul R. Sabangan at mga miyembro po ng Sangguniang Bayan. Maya-maya po babatiin natin sila isa-isa at sa bawat po ng mga empleyado, department heads, mga rank and files at lahat po ay talagang nagtutulungan, nagpapakita ng kanilang pagtutulungan para naman po matugunan natin ang ating mga plano sa lahat po ng sektor ng rebolusyon laban sa kahirapan. Yan mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programa, hayaan nyo po munang batiin ko ang ating mga masisipag na kasamahan dito po sa LGU. Nariyan ho ang ating pong pinakamamahal na mayor. Walang iba kundi si Dr. Cesar Tirado Kiambao. Sir, good morning. Good morning, Mayor. Actually po, kanina po, katatapos lang po ng kanila pong briefing for the 10-year Solid Waste Management Plan. Nandyan naman din po kasama natin ang atin pong mga sangguniang bayan sa pangunguna po ng atin pong mahal na Vice Mayor Raul R. Sabangan. At ang mga miyembro po, kasama po sila Councilor Philip Dumalanta, Councilor Benamin Francisco Benji de Vera, Councilor Jerry Flores, Councilor Amory Junio,
Councilor Melvin Boying Junio, Councilor Joseph Vincent Ramos, Councilor Martin Tirado II, Councilor Levinson Nesus Uy, at ang atin pong Barangay President or Liga ng mga Barangay President, walang iba si Punong Barangay Rodelito Bautista, at ang atin pong SK Federation President, walang iba si Honorable Gabriel Tristan Fernandez. Magandang umaga po sa ating mga minamahal na Vice Mayor at ating mga minamahal na mga konsihal. Alam niyo po ba, ang atin pong buong Sangguniang Bayan nag-iikot ngayon sa iba't ibang barangay kung saan po tayo nagbibigay po ng pamaskong handog. Ito po yung konting regalo po ng Team Kiambao Sabangan sa pangunguna po ng ating mahal na mayor para sa bawat bayambanggenyo. Yan mga kaibigan, binabati ko na rin po muna ang atin pong Team Magnificent. Yan, nanonood po ulit. Lagi ang atin pong pinakamamahal na First Lady at President ng Local Council of Women, ang atin pong mahal na Mayora Nina Jose Kiambao. Nandyan din po ang atin pong pinakamamahal na miyembro po ng Team Magnificent, sila Ma'am Bonita Atienza Santillan, Patricia M. Espino, Jezreel Junio, at ako po, at kasama rin po si Ma'am IC Sabangan. Hello po sa inyong lahat. Binabati ko rin po ang lahat ng mga department heads at unit heads na pinangungunahan po ng atin pong pinakamamahal din po at napakasipag na Municipal Administrator, Attorney Raimundo B. Bautista Jr. Hello, Attorney. Good morning po. Siyempre, kasama na rin po natin ang mga kasamahan natin sa Bayambang Anti-COVID Task Force sa pangunguna po ng atin pong napakaganda, napakasipag at napaka-hot. Yun nga yung tawag ko lagi sa kanya. Ang atin pong pinakamamahal na doktora ng bayan, Dr. Paz F. Valio. Kasama po ang atin pong hot din po na Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Norman Florentino. Nariyan din po sila Dr. Adrene Estrada, ang ating Rural Health Physician mula sa RHU2. Medyo nasabid ako. Si Ma'am Jean Binibe ng MDRRMO, ang atin pong MLGOO, si Ma'am Rayolita Rosario, ang atin pong BFP, SFO4, Edwin Constelacion, at si Ma'am Nora Zafra at Madam Princess Sabangan na nanonood rin po sa atin po sa mga oras na ito. Talaga namang patuloy pa rin ang grupo sa pagsisigurado na hindi na po lolobo at hindi na po dadami ang COVID-19 sa atin pong bayan. Kaya maraming pong salamat sa ating COVID Task Force. Excuse me po. Maraming pong salamat sa ating pong COVID Task Force. At syempre naman po sa lahat po ng ating mga frontliners, sa mga health frontliners, sa mga security frontliners, at sa lahat po ng nangangalaga at naninigurado na po hindi na po lolobo ang bilang po ng mga active cases sa atin pong bayan. Pero sa kabilang dako mga kaibigan, malungkot po tayo dahil nadagdagan po over the weekend ng isa pa pong positibong case or active case ang atin pong bayan. Ito po si BYB46 na isa naman pong health frontliner. Isa po siyang 31-year-old na lalaki at isa po siyang nurse. Sa kasamaan pong palad mga kaibigan, ang virus po na kumapit po sa kanya ay pinaniniwalaan pong nanggaling po sa hospital. Yan po. So mga kaibigan, sa awa ng Diyos naman po, siya po is asymptomatic. Wala pa po siyang mga nararamdaman ng mga symptoms or whatsoever, pero nagpositibo po siya sa RT-PCR. Sa ngayon, siya at ang kanyang mga close contacts po ay nasa atin na pong isolation facility at binibigyan na rin po sila ng mga vitamins at iba pa pong mga health activities para po hindi na po mag-trigger yung virus sa kanila. Yan, mga kaibigan. Patuloy rin po nating binabati ang ating po mga kasamahan mula po sa Municipal Tourism, our Municipal Annex Building. Nandyan po, hindi ko po kailangang makalimutan dahil pagagalitan po nila ako. Ang sungit-sungit po kasi nila kahapon sa akin. Sa Municipal Tourism and Cultural Affairs Office, nandyan po ang Bayambang Poverty Reduction Action Team, ang ating pong Public Information Office na talaga namang naninigurado na meron po akong babasahin at meron po akong mga iuulat sa inyo pong lahat tuwing Wednesday and Friday. Nandyan po ang atin pong PIO or Public Information Officer, Sir Resty Udon. Kasama po ang ating Media Affairs Officer, Dr. Leticia Ursua. Siyempre po yung buong, please allow me to greet po individually po yung mga kasama natin sa PIO. Nandyan po ang atin pong writer and siyempre ang Senior Tourism Operations Officer po natin, si Ms. Patricia M. Espino. Nandyan din po yung mga contributors and other writers, sila Sheena, sila Verna, na hindi galit daw, pero laging mo galit, na hindi mo naintindihan, pero si Verna. Nandyan din po si Kuya JV. At si Ate
Dayan, si Ate Dayan po na naka-work from home po. Yan. Sa ating mga manunood, kung may mga gusto rin po kayong batiin at mag-comment lamang po kayo sa atin pong comment section at susubukan ko pong basahin isa-isa ang atin pong mga comments or mga pabati. Pwede rin po tayo mag-iwan ng mga katanungan sa ating mga proyekto or programa po ng LGU Bayambang at susubukan din po natin na ipaliwanag yung mga bagay po na ito. Yan. And because of that, we will be reading some first of our mga mga comments po natin dito. Yan. Si Ma'am Marie Junio Molina, good morning Sir Rafi. Wow. Paeng na lang po. Ayaw na po tawagin pa Rafi. Joke lang. Okay. Ay, classmate ko daw po si Ma'am Maris. Yeah. Hi Maricel. Yan. Yun yung real name niya. Nandito rin po si Sir Ricardo Baso. Kasama din po kami Zone 1 Barangay Council. Hi. Good morning po sa mga Barangay Council ng Zone 1. Nandyan din po. Pabati rin po binabati ko rin po ang mga masisipag na staff ng Nines Cafe na pinangungunahan po ni Sir Daryl. Yan, Sir Daryl at ang buong Nines Cafe. Good morning po. Yan. Siyempre, yung mga hindi po natin nabati last time, sabi po kasi nila, ang accounting office po sa second floor, nandyan sila Ma'am Elsie Dulay. Sa budget office naman po si Sir Peter Caragan. Sa MPDC, nandyan po si Sir MPDC, si Ma'am Malin Torio. Sa HR naman po si Ma'am Nora Zafra. At lahat po ng mga departments po na lagi po natin kasama at katuwang sa pagbibigay po ng total quality service sa bawat bayambanggenyo. Good morning po sa inyong lahat. Yan. At this point mga kaibigan, maya-mayang kaunti po ay makakasama po natin ang officer in charge sa ating Special Economic Enterprise, ang ating pong officer in charge market supervisor na si Ma'am Jernaline Santos. Kaya kung may mga nais po kayong itanong sa kanya, ito na po ang pagkakataon ninyo. Iwanan nyo lamang sa ang mga katanungan sa ating comment section. At maya-maya po ay babasahin natin at sasagutin naman po ito ng atin po pinakamamahal na OIC Market Supervisor Ma'am Jernaline Santos. I-discuss rin po natin mamaya ang mga presyo ng bilihin sa palengke. Kailangan din natin pag-usapan, lalo na ngayong magpapasko, tumataas ba ang ating mga pangunahing bilihin sa palengke? Nandito rin po ang huling buwan ng taon, kaya happy December sa ating lahat, lalong-lalo na sa inyong mga minamahal na mga bayambanggenyo. Dahil nga malapit na ang Pasko, syempre may handog ang Team Kiambao Sabangan para sa inyo. Nakita nyo na ba ang giant lantern sa St. Vincent Ferrer Prayer Park? At para rin po sa kaalaman, meron pa pong isang giant parol na naniningning sa ating pong prayer park. Ang parol po na ito ay galing pa po ng Pampanga at nagkaroon ng ganito kaganda at ganito kaliwanag na or kalaking ilaw dahil sa suporta ng ating pong kasamang sa Barangay Foundation Incorporated na pinangungunahan po ng CEO na si Sir Romil Junio. Kasama na rin po ang ating pong St. Vincent Prayer Park Administrator, walang iba kundi si Mr. Carmelo Carrion. Ito po ay bukod pa sa 40-feet Christmas tree na sa matabi po ng Municipal Plaza na nagniningning at nagliliwanag sa atin pong bayan. Yan. So mga kaibigan, pero alam niyo kahit hindi Pasko ay ramdam na ramdam pa rin natin sa Bayambang ang diwa dahil sa pagmamahal po ng Team Kiambao Sabangan Administration. Talagang napakarami at tuloy-tuloy ang mga programa para sa ating revolusyon laban sa kahirapan. Mga kababayan, sana wag po tayong marindi or wag po kayong magsawa na patuloy at lagi po naming binabanggit ang revolusyon laban sa kahirapan. Dahil ito po nga ang flagship program po ng Team Kiambao Sabangan o ng atin pong mahal na mayor na walang iba kundi si Dr. Cesar Kiambao. Siya nga ang una nagsabi noon na may mga katagang bali ko, aruan ko, pawilan ko, tulungan ko. Para po sa mga hindi nakakaintindi ng Pangasinan, bayan ko, mamahalin ko, babalikan ko, at tutulungan ko. Kaya wag na wag po sana tayong magsawa na pakinggan ito at lumaban at sumama po sa revolusyon laban sa kahirapan dahil ito po'y produkto ng pagmamahal ni Mayor Kiambao sa ating bayan at sa ating mga bayambanggenyo. At higit sa lahat, ito ay para sa bawat bayambanggenyo
Lagi ko nga sinasabi, last Friday we just had the State of Children's Address. Lahat po ng ginagawa ng Team Kembao Sabangan ay para sa batang bayambanggenyo. This is for the next generation. Hindi lamang ito sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa mga bayambanggenyo sa susunod na henerasyon. Isipin nyo na lamang po, ang epekto ng lahat ng ginagawa natin ngayon ay mararamdaman at matatamasa po ng inyong mga anak at ng magiging anak nila at ng magiging anak pa nila. Kaya kami sa munisipyo ay hindi po magsasawang tutigil. No? Hindi po kami titigil at hindi po kami magsasawang magbigay at hindi rin po kami mapapagod ng pagbibigay ng total quality service. Yan po kasi laging sinasabi po ni Mayor at lagi po namin itong sinusumpaan tuwing Monday, ang pagiging kawani ng gobyerno ay ang pagbibigay po ng total quality service sa bawat kliyente po natin. Kaya naman, kahit weekend po, ay patuloy pa rin po tayo sa pagsagot sa mga katanungan sa ating Balon Bayambang Facebook page. Lahat po ng ating po mga kasamaan sa PIO ay talagang tuloy-tuloy na sumasagot. At narito nga po ang ilan sa mga tanong nung nakaraang weekend. Ayan. Unang tanong po, Sir. Ayun, Sir. Pwede na po ba ang isang taong gulang sa prayer park? Yan. Marami na ang nagtatanong kung pwede na pong pumunta ang mga bata sa prayer park, lalong-lalo na po sa ating St. Vincent Ferrer Prayer Park. Para sa kalaman po ng lahat, hanggat maaari ay pinagbabawal ang paglabas ng mga bata na may edad 18 taong gulang pababa. Pero ayon sa bagong announcement mula sa national government, pwede nang isama ang mga bata sa leisure activities. Pero dapat ay kasama ang kanilang magulang o pamilya. Pwede po silang ipasyal sa ating prayer park, basta siguraduhin lamang po na kasama nila ang kanilang mga magulang at pamilya. Maliban pa rito mga kaibigan, wag na wag po nating kalilimutan na kahit po yung mga bata, they have to follow also the minimum health protocols. Ito po yung pagsusot ng face mask, face shield, yan. Yung pagdistansya, definitely hindi naman pwedeng lumayo sa magulang kasi nga dapat inaakay po siya ng kanilang mga magulang. Yan. Isa pa pong tanong, Sir, kailangan pa rin po bang kumuha ng permit sa RHU pag may mga gathering po sa bahay? Mga kaibigan, idiniklara po ng atin pong Pangulong Duterte noong gabi po ng November 30 na ang buong probinsya ng Pangasinan